Guys, another video again. So, ang topic ko ngayon is about family. Problem, sabihin ko ng family problem, then problema natin sa sarili natin at yung connection natin. Tapos, lalo sa anak, kung isa ka mang bata o isa ka mang matanda. May sasabihin ko muna at ipaparealize ko muna sa first video bago ako ano ng opinion or advice sa huli. So, ayan, sisimulan ko na. Bakit ba ka ba gumawa ng pamilya mo? Anong gusto mong mangyari sa'yo pag tumanda ka na? Wait lang. May nag-text. So, kung tumanda ka, ano yung gusto mong ituring ng yung pamilya ko kung magkakaroon ka man ng pamilya or may pamilya ka? Yung old age na in. Yung hindi mo na kayang gawin yung gusto mong gawin or yung mga simple task na sinasabi nila. Yung andun ka na sa edad ng 16 above or 50 above. And kung anong decision mo, bakit humantong sa ganyan kung may problema ka ngayon. Bakit nararamdaman mo yan ngayon? Or kung bata-bata ka pa, ano yung vision mo na pamilya? Yung gusto mong klase ng pamilya? Or kung mag-isa ka, choices mo ba yun? Or kagustuhan? So, ayan. So, bakit ko tinanong yung mga yun? Kasi isasabihin ko din yung what comes around goes around. Karma and an eye to an eye. Kasi minsan, kasi lagi tayong nagkakaproblema ng pakikitungo ng anak sa magulang sa anak, di ba? Mostly sinisiway ng mga bata yung mga magulang nila ngayon. So, mga bata or teenagers or mga anak na kaya pa nilang gawin kaya nilang trabaho or task or desisyon at sabihin. Kung gusto po nating ituring tayo na at alagaan ng mabuti ng magiging anak natin o magiging apo natin, kailangan nating iayos din yung mga pag-uugali natin. Manners, attitude, characteristic, para kung gusto talaga nating malagaan tayo, at magawa sa atin yung at least gusto nating gawin nila sa atin. Pag matanda tayo at hindi natin kayang gawin yung simple task na sasabi nila, kailangan din nating ituring yung adults natin ng maayos. Kasi what comes around goes around, di ba? Wait lang. So, ganun lang po yung kasimple. Bakit ka ba gumawa ng pamilya kung alam mo naman palang ganito ang problema? Kasi minsan, dahil sa selfishness natin, naghahanap tayo ng may tuturing nating gagawa para sa atin. Yung kahit iisipin lang natin na simple na maghanap na ako ng asawa ko na pwedeng magbigay ng aking gusto. Selfishness act of decision actually yun. Dapat kinonsider mo yung hirap sa loob ng pamilya. Kinonsider mo yung may sakit na mararamdaman ka. Kung kunwari may ugali yung pamilya ng asawa mo or asawa mo mismo. So, kailangan kilalangan ng mabuti. Hindi lang basta-basta papayag. At yung desisyon mo na basta mayroong mag-alaga sa akin at magbigay ng gusto ko. Paano kung hindi pala mabigay? So, kailangan talaga nating isiping mabuti ang desisyon na gagawin natin. Kasi through experience kaya hindi ko naintindihan. Kahit anong gawin mo na iparating na mahal mo yung pamilya mo, meron pa rin yung hakad lang. Kaya sa selfishness na sinasabi nila.
yung self-centered na sinasabi nila. Yung hindi nila mako-consider yung ganito, ganyan. Kaya ikaw din, nagiging selfish. Nagiging, i-consider ko din ba yung gusto nito? So, kung kahit i-consider mo, dahil kaka-consider mo, napapagod ka, nadidrain yung energy mo. So, ang hirap nga naman maging giver na sinasabi nila. Nadidrain ka both sides, spirituality and physical. Yun yung hindi natin naintindihan ng mga tao. Yung projection ng kagustuhan natin sa selfishness na desisyon. Dahil doon. Ang gusto lang natin ay ang gusto natin. Yung, alam mo ba yung dahil hindi mo kakarerespeto sa kapwa mo? Kalahi. O kalahi mo, ibang lahi, or kaedad mo, or mas matanda sa'yo, or mas bata sa'yo. Yung marunong ka makisama, sinasabi nila. Pero pag sa loob ng pamilya, hindi parang hindi mo sila kilala. Mas marunong ka makisama sa ibang tao. Or marunong ka makisama sa loob ng bahay, pero sa iba. So, lahat talaga may dahilan. Or sa loob ng pamilya, ang alam lang, pera. At complain and compare sa isang magulang. Pag may ayaw makita sa anak, compare, complain dito, dyan. Paano kung tumanda ka? Alagaan ka ba ng anak mo? Tapos pera na lang lagi yung kailangan mo sa anak. Concern. Or ikaw mismo, kailangan ikaw yung mabigyan ng concern. Self-centered na sinasabi nila. Or sa anak, laging ako na lang ako, yung spoiled na sinasabi nila. So, paano kung pagtanda natin? What comes around goes around nga, sabi nila. Respeto bilang magulang or anak. Respeto bilang grandparent, anak or apo. Respeto isang tao. Respeto nabubuhay dito sa mundo na isang tao. Kasi lahat nga may silbi sa ating Ama na Panginoon. Masama ka man o hindi. Kasi yung masama na yan, meron ding silbi sa good kasi sa isang tao, kung hindi natin maranasan yun, hindi tayo mag-grow, hindi tayo mag-learn. Sa ganun na tao, di ba? Lahat may silbi. So, kasi mostly sa atin, kung mayaman kang tingin natin sa mahirap walang silbi. Ang mahirap, ang tingin sa isa't isa, may silbi kung may silbi ka sa kanya, ganun. Kung alisin kaya natin yung pride and ego natin na may silbi-silbi na yan. Kundi gawin lang natin yung purpose natin sa buhay natin. Isama natin yung God sa buhay natin, ang ating Ama na Panginoon. Or di kaya kaisip natin na kung tayo mga anak, yung andyan naman yung yung isa na nagbabantay, hindi ko na kailangang bisitahin. Yung pakisama man lang. Kasi napapagod din naman yung nagbabantay. Hindi dahil porket binabayaran, kulang pa ngayon eh. Paano yung emosyonal? Na lagi niyang nahihigop. Kasi meron yung tiredness na sasabi nila. Kailangan din nung taong yun, yung me time, kung kayo din. So, pag may selfishness din naman kayo, meron din selfishness na yung taong yun. Kung yung iaasa lahat. Naintindihan ko din naman doon yung nagbibigay ng yung financial na sinasabi nila. Paano naman yung iba yung kahit isipin lang nila kahit paminsan-minsan na bisitahan naman nila yung magulang nila, yung anak nila, yung sasabihin mo na andyan naman si God, bahala na si God. Bahala na rin si God sa inyo. Bahala kayo sa buhay. I mean, ito ang isipin naman ni God din sa inyo. Bahala din kayo sa buhay niyo. Kaya nga pati connection, di ba, nahirapan tayo. Kasi hindi tayo ang mismong
pumupunta sa kanya. Kundi, bahala na nga dyan. And, alam naman ni God yung puso ko at ganito ganyan. Pero kasalanan nga, hindi natin ma-confess, ma-repent, ma-accept. Kaya yan, kung kunwari ay may mabigat tayong sakit, dadagdag pa yung bigat ng nararamdaman natin. Lalo kung pagtanda natin, may namimiss tayo na mahal natin sa buhay natin na gustong sanang mag-visit man lang. Pero wala kang magagawa. Kasi hindi mo alam mag-go towards to them. Kung minsan nakikipag-communicate ka pero iniiwasan ka. Or kung minsan maraming dahilan. Ganyan ba ang gusto nating turing nila sa atin pagtanda natin? Dahil sa at least sana binigyan natin ng part yung iba. Parang hindi laging selfishness na yung kinoconsider natin. Yung me time, yung self-centeredness na sabi nila. So, I hope naintindihan nyo yung sinabi ko. At least, yung kung anong gusto nating ituring tayo. Or paano tayo alagain pagtanda natin. Or kung ngayon na matanda na tayo. Yung kuminsan, di ba, hinintay nila na mamatay tayo. At hinihintay din yung mana na yan kung may bibigay kay mana. Or ganito ganyan, nakikisama na lang na excuse me, kailan kaya ito mawawala? Wala na yung pakikisama na loss na loss din tayo doon. Na bilang isang anak or bilang isang magulang or at least man lang bilang isang tao. Yung respeto. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want to share sa my next videos.